What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious way, what a glorious way. Hallelujah. Truly you are great. You are above every smallness. The splendor of the King, glory, majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God. Come on, see how great is our God. Age to age we stand, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The carpentry in one, Father, Spirit, and Son, the liar and the lamb, the liar and the lamb.
is our God. Hallelujah, Lord. Tunay nga, walang mahirap sa iyo, Panginoon. At alam namin na binigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong pangalan, O Lord, lahat ng hinaharap ng pagsubok. Mag ito ay pinansyal, sa pamilya, karamdaman, lahat, Panginoon, walang mahirap sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ay mawawala. Kami ay mapapayapa, O Lord, dahil sa amin, kumpleto na, ibigay mo na lahat. Ang gusto mo, mag-enjoy kami, maging payapa, at mamuhay sa iyong pag-ibig. Hallelujah, my Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
Ayun. Tatakot akong tumingin sa likod. Akala ko, 10 pa lang kanina. Hallelujah. No? Purihin ang Panginoon. Na-late lang tayo. Pero sa inyo, sino sa inyo tuwan-tuwa, umiwas po yung bagyo? Grabe, ano? Palibasa, may mga video na ngayon. Ang bilis nating nakikita kung ano yung nangyari doon sa Catanduanes. Nasapul po yung Catanduanes. Ano po? Palagi po yung nasasapul, ano, pag may bagyo, palibasa doon siya. Ang Bataan, napakapalad niya. Bakit? Nandito tayo sa kanluran, labasan tayo ng bagyo eh. Ano ibig sabihin nun? Bago makarating sa atin, marami na siyang probinsyang dinaanan. Bukod doon, blessing talaga sa atin yung Sierra Madre. Pagkahaba niyan, alos buong Luzon, parang pagawayan ng Diyos eh. Sinadyang gawin ng Diyos yan. Daya mamaya, babangga sa Aurora, si Pipito, Manaloto, At bago siya, ang unang binabangga lagi ng bagyo, so may Luzon na yan, mula Cagayan hanggang Paquezon, ay yung Sierra Madre. Of course, hindi siya pantay-pantay na mataas. May mababa. Meron na nga nangyari no, naalala ko, nagdalawa yung bagyo. Nahati. No? Nahati siya dahil sa binangga niya yung Sierra Madre. Yung portion na pinakamataas. No? Nahati siya, naging dalawang bagyo siyang maliit na mahina. Siguro wala pa kayo noon. Panahon pa ni Amado Pineda yun. Kilala niyo si Amado Pineda? Channel 7? Bago nag-Ernie Baron, Amado Pineda muna. No? Pareho, mga wala na yan. Mga wala na sila. Ngayon, high-tech na. May mga vloggers ngayon. Nag-uulat na rin ang panahon. Okay! Marami na tayong mga narinig about storms of life. Kaya, noong October na yon, gusto ko lang ituloy yung anniversary ay sinimulan ni Bishop yung Open Heaven. Naniniwala ba kayo na tayo ngayon ay nabubuhay na bukas ang kalangitan? Napakapalad natin. Kasi sa lumang tipan, close open ang heaven. Ibig sabihin ng nabubuhay na bukas ang langit, lahat ng pabor at pagpapala ng Diyos ay para sa tao. Amen. Lahat ng mabubuti, diretso na. No? Kaya nakakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos regardless kung sino tayo. Pero sa Old Testament, mga kapatid, close open. Mas madalas pa yung close heaven sa buhay nila, para sa kanila. Are you ready, mga kapatid? Ready na po ba tayo? Palakpakan muna natin ang Panginoon. So, heaven is open. No? Ang langit, lagi po yang bukas. Hindi na po iyan magsasara kahit kailan. Na hanggang ngayon, ang malungkot lang, marami pa ring mga mangangaral, mga pastor, mga simbahan na nangangaral po sila na dapat bombahin ang kalangitan ng mga panalangin para magbukas siya. Dapat tayong mag-ayuno. No? Yun yung tinatawag nating hinahalo ang lumang tipan sa bagong tipan. Hanggang ngayon po, marami tayong mga kapatid, ginagawa ang lahat para magkaroon sila ng open heaven. Bukas na langit sa kanila pong buhay. Ulitin ko, are you ready mga kapatid? Open heaven. Heaven is open. Hallelujah. Ayan. Nagtampo na naman sa akin kasi wala ako nung Sunday. Pasakla, no? Open heaven. Sino po na-bless nung message nung anniversary? At kayo ba'y lahat nakakain ng binigay, inabot kanina. Kailan? Wala. May inabot mo kay Erling kanina.
Kailan, mami? Ngayon lang. Si Arvin nasaan? Kay Arvin ba? Inabot niya Ate Maylin mo? Ano po yung flashlight? Oo. Kay Arvin daw. Si Arvin. Ayaw. Wait lang, ha? Wait po. Nasa iyo daw, Arvin. Flashlight po yung ano ka dito. Mami. Okay. Mahirap talaga live. Iyon. Ayun. Ayun. No. So, mga kapatid, balikan natin. Alam nyo, madaling mag-preach ng mga verses, spiritualize mo, apply sa buhay. Pero ako po hanggat maaari, kung ano yung ibig sabihin ng mga verses, kino-contextualize natin talaga yung context. Kasi lahat ng mensahe dapat mapagpalaya. Amen. Kasi lahat naman pwedeng spiritualize eh. Kahit nga tula ni Jose Rizal eh. Kahit ang lahat yan pwede spiritualize. Sa Bible, lahat ng verses pwede spiritualize na hindi yun ang ibig sabihin. Pero ako gusto ko, matuto kayo, maintindihan nyo talaga kung ano ibig sabihin ng mga talata. So una, sabi dyan, yung mga Hudyo po na nagmamayari talaga ng Biblia, kapag sinabing heaven and earth, ulitin ko, dinaanan na natin to para lumaya kayo. Ano ha? Pag sinabing heaven and earth, Jews did not always mean the physical universe when they spoke of heaven and earth together. In Jewish literature, sa mga babasahin po nila, yung temple talaga, yung templo sa panahon nila, yun ang nagko-connect sa heaven and earth. Yun ang heaven at earth sa kanila. Bakit? Yung kabanal-banalan dako, yun ang heaven. Doon bumababa yung presensya ng Diyos. Kaya tawag nila doon, heaven. Yung banal na dako na kung saan nandun yung mga tao, nandun yung tao, yun naman ang mundo, yung earth. Kaya sa templo, nagtatagpo yung heaven and earth. Doon nila kinakausap ang Diyos. Doon sila humihingi ng tawad, doon sila humihingi ng pagpapala. Kaya tawag nila sa templo, heaven and earth. Okay? Nasaan po yan? Psalm 78, verse 69. He built his sanctuary like the high heavens. Sanctuary, yung templo. No? Tinatag daw niya, tinayo niya yung kanyang templo like the heavens, like the earth, which He has founded forever. So, sa Bible, hindi palaging literal na langit, heaven and earth ang tinutukoy. Kung tatanungin mo ang Hudyo, nasa ng heaven and earth, kaya ang napakahalaga ng word studies, sa Bible pala. Kasi yung nabasa mong kinakatakot mo, hindi pala yun ang kahulugan noon. At salamat sa maraming impormasyon kayo sa Google. Ito ang dahilan kung bakit sa dami ng natuklasan ni Ed Lapis, marami para sa kanila, sa mga Kristiyano ngayon, mga foreign, ngayon lang nila narinig, mapag-aral yung tao. Kaya dahil hindi pasok sa doktrina ng maraming simbahan, ang mga sinasabi ni Ed Lapis ngayon, ay, tinawag siyang heretic. Bulaang guro. Natawag na po siya ngayon, bulaang guro. At naglabas na yung PCEC, Philippine Council of Evangelical Church, na kung saan membro tayo, na hindi iyon ang stand. Ang tinuturo ni Ed Lapis, hindi iyon ang stand ng PCEC. Ang PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, panahon pa ni Pastor Malapas, member na tayo. Minsan, di tayo nakapagbigay ng membership fee. Nagmulta tayo, 10,000 yata. 10,000 dahil lang hindi tayo nakapag. Sa ako lang, bahala sila. Sa YouTube naman to. Never, meron yata 30 plus years tayong membro, na kahit kailan bumagyo binaha ang Bataan,
Wala tayong natanggap doon kahit 1 kilong bigas saka 3 lata ng sardinas. Member tayo doon, pero lagi tayo membership fee. Membership fee. Eh ngayon, pag multahin nila tayo, ay baka, ang dami namang churches hindi member doon. Hindi ko alam anong blessing ng pagiging member to. Yan, mga kapatid. At sa kanilang pinalabas na letter, na talagang nandun pa rin yung law sa kanila. Hindi inaalis ang 10 Commandments. Nandun pa rin. Grace plus law. So, mga kapatid, ang unang aatras dyan, yung mga grace churches ngayon, na nakaunawa sa finished work ng Panginoong Yesus. Okay, tingnan natin top view ng temple. Kunwari lang ito, ano, mga kapatid. Yan ang templo. At yan ay nahaharangan ng kortinang makapal na may 1 metro ang kapal ng kortina na ang taas ay 75 feet. Ilang poste po yun? Di ko alam kung gaano kataas ang 75 feet ng kortinang yan. Of course, kunwari lang yan. Pero ganyan po pagkakahati dyan. Yung dulo po na kwarto, yun ang tawag doon, Holy of Holies, kabanal-banalang dako. Mga kapatid, yun po yung heaven. Bakit tinawag na heaven yon? Kasi nandoon yung Ark of the Covenant at doon din bumababa yung presensya ng Diyos. Pinapaniwalaan ng mga Hudyo. No? Iyon naman ang earth. Kita nyo po. No? Maintindihan. Para maintindihan. Marami hindi nakakaunawa nito. Ako, 2 years ko pa lang itong naintindihan. Ano? Kaya sa templo, nagtatagpo ang langit at ang lupa. Minimit ng Diyos ang tao sa templo noon. Kinakatagpo ng Diyos ang tao sa templo noon sa lumang tipan, mga kapatid. At yun naman yung veil, yung tabing na makapal. Meron talagang naghahati sa langit at sa lupa. At nakakatuwa. Bakit po? Meron na pong sumira ng tabing na yan. Meron na nag-alis ng tabing na yan. Kaya nagbukas ang langit. Amen? Amen? Okay, upang ma-access yung heaven, yung temple, ang langit, yung kabanal-banalang dako, kailangan nila ng sasardoteng malinis. Saserdote po yung mga naglilingkod dyan. Mga saserdote, mga pari. Pero meron silang tinatawag na high priest. Pinakamataas na saserdote. Yun po yung pumapasok. Minsan 1 taon dyan para ihingi ng tawad yung mga tao. May dala siyang dugo. Papasok niya dyan. Kailangan nila ng sasardoteng malinis, banal, karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Otherwise, mga kapatid, matitigok siya. Kaya bigla na lang merong mga namamatay na saserdote sa loob. May tali ng lubid yung kanilang mga paa. At yung laylayan ng suot ng saserdote, may mga kumakalimbang na maliliit. Pag wala na silang narinig na kumakalimbang na maliliit, mga kapatid, namatay yung saserdote. Ibig sabihin, hindi malinis. Ganun kahigpit noon, ano? Hindi malinis. Ibig sabihin, baka kagabi ay nag-beer house o kaya hindi natin alam. Ano, yung saserdote baka saan? Baka nakatagay nung gabi. Hindi siya ayos. Pumasok siya sa kabanal-banalang dako. Natigok. Ano, ahatakin ngayon yun. Yung tali ng paa, ay makikita nila patay yung saserdote. Kaya mahirap nung time ng Old Testament po talaga, mga kapatid. Eto po, kung i-google nyo po, hanggang ngayon, yung mga preacher, yan ang sinasabi. No? Yan po ang title ng kanilang mga sermon ngayon. Laws of Heaven, Open Heaven. No? May mga batas kang susundin, para mabuksan yung langit. Ito pa, sinasabi ko lang, para aware kayo. Hindi na tayo ganito. Ito pa, tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Keys to open heaven. Aba, may susi pa. May susi ka pang gagamitin para magbukas ang kalangitan sa buhay mo. May mga susi pa, Kaya, kanino nakadepende? Sa kanila. Alam natin, nakadepende ang pagbukas ng kalangitan sa ginawa nino, ni Jesus. Hindi sa atin. Pero, hanggang ngayon, ipinapangaral na dapat ang langit sa buhay mo, mabuksan mo. Oy, amen? So, ito pa, mas matindi ito kapag tinagalog mo. Piercing heaven. Ano yung piercing? Ay ginagamit yan sa hikaw. Piercing heaven. Kung sarado, yung sermon na to, kung sarado, yung langit sa buhay mo, tuturuan ka niya paano butasin yung langit.
Grabe, ano ho? Paano butasin langit? Ewan ko. Pipito nga, hindi kahit anong lakas, hindi mabukas ay ano ha? Ito ba? Storm heaven with our prayers. Yan yung makikita niyo sa Google ngayon. Nakasalukuyang mga sermon ng mga simbahan ngayon. Let us storm the heavens. No? Grabe, no? No? Babagyuhin mo. Ano ho? Yung langit para magbukas sa magitan ng panalangin. Ano ho? Ito pa ulit. 5 keys to maintaining open heavens. Ito naman, naniniwala siyang bukas ang langit. Pero, dapat meron kang maintenance na ginagawa. Kasi baka magsara. Ano ho? So, kilala pa naman yan. Paborito ko rin yan dati. Ano ho? Pero, sa atin, naniniwala tayo, hindi na close, open ang heaven. Open na lang. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Okay! Tingnan natin ulit ang picture ng temple bago nagiba. Yan po yan. Time ni Solomon pinagawa. Yan din yung templo na nagiba noong panahon ni Jesus or 40 years after Jesus. Ano ha? Okay, Mateo 5:18. Ito na ngayon yan. Ito na ngayon. Para mapahinga kayo. Ano sabi diyan? Tandaan ninyo. Maglalaho, ano daw? Ang langit at ang lupa. Aba, maglalaho ang langit at lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad lahat. Sabi ng mga under the law, tingnan mo, hanggang ngayon, nandito ang langit at ang lupa. Kaya yung kautusan, hanggang ngayon, iiral yan. Ang 10 Commandments ni Moses, hanggang ngayon, iiral yan. Bakit? Yan ang katunayan eh. Nandiyan pa yung langit, nandiyan pa yung lupa. Pero hindi nga yan eh. Alam nyo, hindi nga yan ang langit at lupa na sinasabi ni Jesus na mawawala at maglalaho. Mga kapatid, ang langit, ba't gigibain ng Diyos yan? Ba't mo sisirain yan? Ang lupa, nilalang niya yan, it was very good, it is good, sabi sa Genesis. Tapos gigibain, the earth and the heavens, pareho po yan forever. Mga kapatid, walang katapusan. Hindi yan gigibain ng Diyos. Amen? Iba ang tinutukoy po ng Diyos. Balikan natin. Mga kapatid, yan ang heaven, ito ang earth, yun ang veil. Mga kapatid, ano meron sa heaven? Yung Ark of the Covenant. Ano meron sa heaven? Sa Ark of the Covenant, yung sa Tagalog? Arko nga, Ark. Tinagalog mo. Tama naman. Yung Ark of the Covenant, may laman yun. Ano laman nun? Ayun o. Yung mga tapyas ng bato na kung saan nasusulat yung 10 Commandments. Nandun din yung tungkod ni Aaron. At nandun din yung mga tinapay ng mana na nagpapaalala sa kanila, yun ang kinain nila sa ilang. Hello, amen. Yung tungkod naman ni Aaron, hindi naman dinidiligan, wala naman sa lupa, may tumutubo. May mga tumutubo. Pero ang pinakamahalagang laman ng Ark of the Covenant, yung 10 Commandments. Walang nakakatupad nun. Tama po ba ko? Sa 10 oras, walang nakakatupad. Bakit? Doon pa lang sa, huwag kang magsisinungaling, patay na yung tao. Amen? Hallelujah. Kapag sinabi mo, Pastor, ako, nakukumpleto ko yung 10 Commandments. Kayang-kaya ko, nagkasala ka na naman. Bakit? Nagsinungaling ka na naman. Nagsinungaling ka eh. Walang makakabuo ng 10 Commandments. Walang sunod lahat yan. Mga kapatid, saan nakalagay yan? Doon! Sa heaven. Doon sa kabanal-banalang dako. Mga kapatid, kaya nga kayo nakahanap yan eh. Bakit alam niyo mga kapatid? Purong hitulan. Pinapasan. Kaya daming mga pinikul, Treasure of the Lost Ark, mga ano-ano pa. Nung gibay, hindi malaman kung nakanino yan eh, nung lusugon nung 70 AD. Mga kapatid, huwag kayo bibitaw. Ito pa, mga kapatid, ang buong kautusan natin, natupad na ni Jesus. Amen. Siya lang, bukod tanging, hindi nakapagsinungaling,
dinangal niya, di nakapatay, lahat ng 1 to 10 na yon, nabuo ni Jesus, na perfect ni Jesus. So, pwede nang mawala ang langit at lupa. Tama po ba ako? Balikan natin. Ano ulit ang sabi? Tandaan niyo. Maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit isang tuldok o tuglit naman ang kautos, hindi mawawala. Ang bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Natupad naman niya lahat ng kautosan? Natupad na. Mga kapatid, pwede nang maglaho. No? Ayan po, 70-80, paulit-ulit ko, panoorin nyo sa YouTube yan, 4 na part po yan kung paano nilusob yung Israel, dinurog ang templo, mga kapatid, nung 70-80. 70 after death. Ano, dapat yun hindi after death, dapat after resurrection. Dapat yun AR, hindi AD. Masyadong dinidiin yung kanyang pagkabatay pero hindi kanyang pagkabuhay. No? Tinatawag din niyang CE, Common Era, yung panahon natin ngayon. Mga kapatid, Mateo 24:1. Mateo 24:1. Sabi, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Siguro si Jesus, may binabanggit na. Siyang araw yung templong niya, na sentro ng pagsamba ng ating mga lahi, mawawala yan. Libu-libong taon na nilang kasama yung templo ni Moses. Paiba-iba lang ng anyo. Nagsimula sa tolda, naging kongreto, naging mamahaling bato. Mga kapatid, at alam niyo ba, kung ano nakapwesto ngayon sa Jerusalem, dahil nawala na yung templong yan ng 70-80, ano nakapwesto? Yung Dome of the Rock, yung sa Muslim. Maraming mga born-again Christian ngayon naniniwala, magkakaroon ng third temple, doon na daw darating si Jesus. Mga kapatid, wala ng third temple. Alam mo bakit? Kasi ikaw yung last temple ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga gawa ng kamay na ginawa ng kamay ng tao. Hindi siya tumatahan doon. Ang tinatahanan ng Diyos, yung ginawa niya. Amen? Yung siya yung may gawa, at ikaw yun. You are the third temple, the last temple of the living God. Amen? Ipinasya ng Diyos na tumira na lang sa mga tao. Bakit? Ang daming mga Diyos-Diyosan, tinitiran lahat ng Diyos. Si Buddha, tinitiran ng Diyos. Ang dami. Mga Diyos-Diyosan, may dragon, may ahas, may ibon, lahat daw nandun ng Diyos. Hindi po, hindi na. Ang Diyos nakatira na sa iyo. Kasama mo siya palagi. Amen? Walang pangalan ng Panginoon doon. So, itinuro. Palabas sila ng templo, ibig sabihin, galing sila sa loob ng templo, palabas sila, mga kapatid, paglabas nila, ano nangyari? Tinuro ng mga alagad ang gusali ng templo. Eto na, mga kapatid. Ano sabi ni Jesus? Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo? Oy. Nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Yung templo. Tinuro ang templo. Tandaan ninyo, darating nga araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw na isa pang bato. Lahat ay. Mga kapatid, nung mabasa ko yan, kaming mga bago-bagong born again, nakakatakot pala yung darating na panahon na. Biruin mo, lilindol pala, at lahat ng building ay mapapatag. Mga building sa Makati, yung mga building sa New York. Ang layo na namin ang pinag-uusapan. May tinuro si Jesus. Specific. Hindi mga gusali ngayon sa balanga. Natakot ako noon, nakakatakot pala ang tribulation na sa sobrang lakas ng lindol, walang batong matitirang nakapatong sa kapwa bato. Ganun ang kalakas ang lindol na darating. Tingnan nyo, at yun pinapangaral ko, ang dami tuloy natatakot. Diyos ko po, intensity ano kaya yun? Yung darating na yun. Hindi pala, specific may tinuro si Jesus. Yung templong magigiba. Walang batong matitira, nakapatong sa kapwa bato. Nangyari po yan. 70-80. Durog talaga ang templo. Mga kapatid. Now, yung makapal at mataas na tabing o kurtina sa templo, naglalarawan nga ito ng langit sa lumang tipan. Ng langit sa lumang tipan ay close open. Close open. Depende sa buhay ng tao.
kung sila ay sumusunod. Ibig sabihin, ang pagbukas ng langit ay nakadepende sa buhay ng mga tao. Kung nakakatupad sila sa kautusan, bukas ang langit. Pagpapala. Pero pag sumuway sila sa kautusan, sarado ang langit. Kahirapan. Sumpa. Karamdaman. Ganon ang buhay sa Old Testament, mga kapatid. Ang prayer sa luma at bagong tipan magkaiba. Magkaiba. Ang prayer sa lumang tipan ng panahon ni Moses, sa luma, pagmamakaawa. Sa lumang tipan ay paghingi ng habag. Pagpapahirap sa sarili, huwag kang kumain. Kung gusto mong babukas ang langit sa buhay mo, mag-fasting ka, mag-ayuno ka, humingi ka ng habag sa Diyos, maglulupasay ka. No? Hingi mo ng tawad lahat, pati anak mo, maglinis ka bago mo bukas ang langit. Ganon sa luma. Pero sa bago, ano lang, hinihingi? Pananampalataya, period. Sino nananampalataya bukas ng langit? Kaya nga sinasabi ng Panginoong Yesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Amen? Hindi yung, nasaan ang inyong pagmamakaawa? Nasaan ang inyong pag-aayuno? Nasaan ang inyong pagsasakripisyo? Wala, hindi po yun ang hinahanap. Ang hinahanap lang, nasaan ang iyong pananampalataya. Period. Amen? Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon doon. What is your faith, oh you little faith? Yun lang. No? Faith lang, pananampalataya lang, pagtitiwala lang ng langit sa panahon natin ngayon ay bukas na. Huwag ka nang magmaktol, huwag ka nang maglulupasay, panglumang tipan yan. Mga kapatid, sapagat hindi bubukas ang langit kung ikaw ay humihingi ng habag ngayon sa Diyos. Bakit? Nabuksan na yan ng Panginoong Yesus. Bukas na, huwag mong buksan. Alam mo ang pinakamahirap? Yung buksan mo, yung bukas na. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Amen? Paano mo bubuksan? 7 keys, 5 keys, 7 step, the secret. Aba? Mga kapatid, bukas na nga eh. Bukas na nga. Hanggang ngayon nakadepende pa sa kanila. Ang mga preacher ngayon may ipapagawa pa sa'yo. Mga hakbang, mga tuntunin. Bukas na, nabuksan mo na. Ito naman ang maintenance mo. Palagi ka mag-devotion. Mag-ayuno, paminsan-minsan, nang ikaw ay pumayat. Hallelujah na. Hallelujah. Bumukas na. Nakapagtataka eh. Bakit nung lumindol, sinabi ni Jesus, it is finished, lumindol. Nawarak yung makapal, 1 metrong kurtina. At ang pagkakawanak ng templo ay mula itaas pababa. Hindi daw magagawa ng tao yun. No? At wala naman talagang, kahit daw pagsamahin mo yung mga kabayo, itali mo yung kurtinang yun, at hampasin mo yung mga kabayo, pag magka-opposite sila, hindi mo daw mawawarak. Hindi masisira ang kurtinang yun sa sobrang kapal niya. At ang pagkakasira nito, ang sabi sa talata, binanggit talaga ang tabi ng templo'y nahati mula, binanggit talaga, mula itaas pababa. May humati niya. Amen? May humati. Grabe. Nung panahon ni Moses, di sila makatawid. Nahati yung dagat. Nakatawid sila. Pero panahon ni Jesus, nahati yung kortina. Nakatawid tayong lahat sa langit. Amen. Bukas ang kalangitan. Hindi na kailangan ng sasardoteng malinis, sasardoteng banal. Pwede na tayong maglabas, pasok, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. Bakit? Kahit kailan nga, hindi na magsasara ang kalangitan. Bakit? Kasama yan sa pinaghirapan, tinapos na gawa ni Jesus. Ang mabuksan ng kalangitan para sa mga tao. Palakpakan mo ang Panginoon.
Hallelujah. Nang mahati ang kurtina, wala ng partisyon na naghahati sa heaven and earth. Wala na. Pwede nang maglabas, pasok, mga kapatid. Hebreo 10:19. Kaya nga mga kapatid, kaya nga. Ano daw? Kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong wow! Sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Ano ibig sabihin no? Yung templo, larawan lang. Tayo ngayon sa totoong langit. Larawan lang yon, simbolo lang yon. Pero ang totoong sinasabi yan, tayo ngayon malaya na. Di ba ang dami tao ngayon na nakakalungkot, no? Tingin nila sa Diyos, galit sa kanila ang Diyos, hindi sila karapat-dapat. Kapatid, naging karapat-dapat tayong lahat at naging malaya pumasok doon dahil kay Jesus. Amen? Kaya nga, pati yung mga prayers tuwing Sunday, tuwing prayer meeting, tuwing Bible study, dati mga panalangin natin, Diyos ko, pakalinisin mo po ako mula bumbunan hanggang talampakan. Gawin niyo po akong karapat-dapat. Hindi po ginawa na po tayong karapat-dapat once and for all. Amen. Ang pagkabukas ng langit ngayon sa buhay natin ay di na nakadepende sa iyo. Nakadepende ito sa tinapos na gawa ni Jesus. At lahat ng binuksan ng Diyos, kapatid, sino man ay hindi makapagsasara nito. Amen. Walang pangyayari, walang kapangyarihan, walang tao, walang Diyos-Diyosan, walang kaaway na pwedeng magsara ng langit sa buhay. Bakit? Kasi Diyos ang nagbukas nito. Amen? Bakit Pastor ganito ang buhay namin? Alam niyo, nakikita kong kulang lang lagi sa buhay natin. Hingi. Tamad kayong maghingi. Nung bata kayo, tamad ba kayong manghingi sa nanay niyo, sa tatay niyo? Nung bata kayo? Tamad ba kayo? O kayo yung sa maghapon nakakasampung hingi? Yung palahinging anak, mga kapatid, ibig sabihin nun, nakadepende talaga sa magulang. Nagtitiwala siya sa kanyang magulang. Amen? Kaya palaging hingi ng hingi. No? Tayo naman, sa totoo nating Ama sa langit, minsan, ang kulang talaga sa atin, humingi. Dalasan mo, hoy. Araw-arawin mo. Pastor, ano ba hihingin ko? Wala ka malaman hingi. Hingi mo yung pastor. Pakihingi mo ko. Pakihingi mo yung kapitbahay mo para tumigil ng mahingit sa'yo, halimbawa. Di ba? Yung kaaway mo, pakihingi mo ng kapayapaan. No? Ang dami pwedeng hingin, mga kapatid. Hindi lang pagpapala. Amen? Isipin mo yung mga may sakit. Pakihingi mo sila ng kagalingan. Kung lahat tayo dito, mga kapatid, palahingi araw-araw, open heaven talaga. Mararanasan mo yung bukas na kalangitan. Ulitin ko, ang kulang sa atin, hingi. Humingi kayo ng humingi, sayang eh. Amen? Di ba kung minsan sa Pure Gold, merong mga laro na, 5 minuto, magdala ka ng pushcart. Di ba? Magdala ka ng pushcart, papasok ka, uurasan ka. No? At ilagay mo lahat sa pushcart hanggang may 5 minuto ka. No? Paano pagpasok mo, hinihingi mo pa lahat? Pwede ba to? Pwede, mauubos yung oras mo, dalian mo. Ito pwede? Pwede nga eh. Ano man? Ito pwede? Kakapwede mo, Clorox lang na ilabas mo. Amen? Amen? Ganyan eh. Ang dami available sa langit ngayon. Bukas ang langit. Hingi ang kulang. Dapat nga hindi hingi ang tawag natin. I-claim na natin. Panginoon, akin yan. Akin yan. Akin yan. Sa higher level of faith, ang hinihintay natin, manifestation na lang. Pero hindi ako pwede mangaral na pare-pareho tayo. Pastor, pwede pa bang humingi? Pwede pa rin. Kung yan ang level ng faith mo.
Pwede namang i-claim, Pastor, na nasa akin na. Pwede rin. Yung yun ang level ng faith mo. Amen? Hindi ko pwede magsalita ng yun lang eh. Iba-iba kasi tayo. Inaalalayan natin yung iba. Okay! No? Binuksan niya. Sino daw nagbukas? Hallelujah! Binuksan niya para sa atin ang isang bago. Wow! Bago! At buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. At ang tabing na ito, yung kanyang katawan. Ano ibig sabihin nun? Kasi kapatid, yung katawan ni Jesus, parang tabing siyang nasaktan, nagkadurog-durog, siya yung kasalanang naparusahan, mga kapatid. At dahil sa kanyang katawan, sakripisyong iyon, yung kanyang katawan naging sacrifice para mabuksan. Dahil sa kanyang katawan, nagbukas ang kalangitan. So, ano ibig sabihin mo? Huwag mo nang saktan ang katawan mo, huwag ka nang makayuno, huwag mo nang pahirapan ng sarili mo, kapatid. Meron nang naghihirap yung katawan ni Jesus, kaya nabuksan ang kalangitan. Amen? Yung mga tao sa lumang tipan, alam nyo, nagdadamit ng sako. Nagdadamit ng sako, ano pa? Naglalagay ng abo sa ulo. Ano pa? Winawarak pa yung damit nila. Tanda ng kanilang, ang daming mga, mga style. Daming style para lang makahingi ng bukas na langit. No? Mabuksan lang ang langit. No? Hindi sila kumakain, wingi ng habag. Kapatid, lahat ng hirap na yun, ginawa ni Jesus. Kaya sabi diyan, binuksan niya. Huwag mo nang buksan ang bukas na. Amen. Bukas na po. We are open 24/7. Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan po itsura niyan. Parang ganyan yan. Nung mahati yung kortina, abay langit na. Na, ulitin ko, paglalarawan lang yan. Pero ngayon, bukas ang langit sa mga anak ng Diyos. No? Kaya pala ito, ganon, all the promises of God in Him are yes na. Wala nang no. Ulitin ko, mga pangako ng Diyos, yes na. Wala nang no. Bakit? Bukas na yung langit. Amen? Bukas na yung langit. And in Him, amen, to the glory of God through us. Amen? Na? So ngayon, nasa panahon tayo na lahat ng pangako ng Diyos, puro yes. Wala nang no. Eh, bakit naman pastor? Ano na naman yan? Taya ako ng taya. Ayaw mo yes. Eh, iba naman yun. Lagi pong nasa Diyos ang kapasyahan kung makakabuti pa sa iyo ang isang bagay na hinihiling mo. Ayaw nyo nun, pagdating sa makakasama, ay hindi niya inaalaw. Amen? Eh, gusto mo ba bang maranasan? Hindi na sana ako pumunta roon. Hindi ko na sana tinanggap ang trabaho yun. May mga ganun sa dulo eh. No? Hindi maganda yung resulta. Kasi tandaan natin, pwede rin masunod pa rin ang will natin. Ulitin ko, pwede pa rin masunod ang will mo. Kaya kung minsan, merong mga palpak na desisyon. Kasi ang nangyari, ang gusto mo. Amen. Meron naman yung yes ng Diyos, nasa timing. Hindi pa ngayon. Baka sa isang taon, ang yes ng Diyos at hindi pa ngayon. Pero yes na yan. Amen? Siguradong yes na yan. No? Gusto lang ng Diyos ng tamang panahon. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na bukas ang kalangitan kanino man. Huwag na kayong magtuturo. Yung tao yun, napakamalas. Yung taong yun, meron mga pwesto ng tindahan. Patawarin ako ng Diyos. Ay, patawarin ako ng Diyos. Meron. Kasi nadadaanan namin eh. O, tingnan mo yun. Iba na naman ang nakapwesto. No? Naging drugstore, naging... Alam ni Arvin yun. Oo, ngayong gulay naman. No?
No? Ang dami na talaga pumwesto doon. Di nagtatagal. Ano kaya maganda? Sabi ko, mami, gawin kaya nating barbershop yun. Ano? Wala na siguro malulugi doon. Lahat ng tao humahaba ang buhok. Ano? Mahal din pala. Ano? Naisip ko lang yan. Ano? Mga ganon. Alam niyo yung mga lugar na ganon? Habang sinasabi mong malas ang lugar na yon, mga kapatid, may power ang salita. Huwag ka nang makiambag pa ng kamalasan ng lugar na yun. No? Kung sakaling may bagong nakapwesto doon, sabihin mo, Panginoon, pagpalain mo nga po yun. Matingigil na yung mga sinasabi ng taong malas ang lugar na yun. Ano? Pagpalain mo nga po yun. Gulay lang. Sige na, Panginoon, kahit sibuyas lang ang tinda. Pagpalain mo na para matapos na. Because naniniwala tayo na kahit kanino man, bukas ang kalangitan. Amen? Awareness lang. At kung minsan nasa belief pa rin, sa mental belief pa rin nila na sarado yung langit. Ano, pag ang isip mo, ang mentality mo, sarado ang langit sa iyo, ay sarado nga. Una ka nang naniwalang sarado eh. Amen? Kahit bukas, una ka nang naniniwalang sarado, walang magmamanifest. Walang mahahayag. Mga kapatid, at kailanman, ano sabi natin? Hindi na ito magsasara. Sino na pagpala? Hindi natin ini-spiritualize sa mga verses. Kung ano lang ang sinabi, kasi ang sabi yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Ulitin ko, nang sabihin ng Panginoong Yesus, mawawala ang langit at lupa. Hindi po yan ang pisikal na langit at lupa. Na? At natupad na ni Jesus, kaya wala na ngayon ang langit at lupa. Yung temple po yun, mga kapatid, yung nagko-connect sa heaven and earth. Amen? Amen? Ngayon, sa Facebook, ang dami pa rin. Nakapost, malapit na. Nagpaputok ang Iran, malapit na. Nagpaputok ang Israel, malapit na. Si Trump bumalik ang Antikristo. Ano? Alam niyo, lahat naging presidente ng Amerika, sinabihan yan na ang Antikristo. Simula noon, sinasabi nilang yan ang Antikristo. Kasi ang Antikristo daw, yun ang kakampi sa Israel. Lagi kakampi ang Amerika. Antikristo, mga kapatid, noon pa yun, mga kapatid. Panahon, sa first John, basahin. Binabanggit, at eto na nga, sabi, Antikristo. Okay, tayo po tayong lahat tayo. Pasalamat. Thank you. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Tunay na ito'y mapagpalaya, Panginoon. Salamat sa langit at lupa, sa bagong langit at lupa na binuksan mo para sa amin. Ikaw nagbukas nito. At Panginoon, nais naming ma-enjoy lahat, Panginoon, ng mga biyayang inihanda mo, Panginoon.